Good day, sir. We are from PSU Binmalay Campus and we are conducting our study entitled Factors Influencing Protective Gear Utilization Among Motorcycle Riders in Lingayen, Pangasinan. Sir, we would like to request your participation in this interview to share your insights and experiences. The information you will provide will be used solely for the successful completion of this research and for academic purposes only. Tinitiyak po namin na ang inyong mga sagot ay mananatiling confidential at hindi gagamitin sa anumang layunin maliban sa pag-aaral na ito. Sir, let's proceed po sir sa part 1 which is yung profile of the respondent sir. Pwede niyo po sabihin ang inyong name, pwede din po hindi. And as well as pakisabi na rin po kung anong position or designation and years of service. Sabihin ko na lang. Yes po sir. Kasi name, I'm SSG Jake Ferrer. My position here is patroller. Years in service, 14 years. Tapos agency, PNP. Sir, let's proceed naman po sir sa part 2 which is level of regulatory enforcement factors. Yung unang question po sir is, sa inyong karanasan, gaano ninyo ilalarawan ang pagiging epektibo ng pagpapatupad ng mga regulasyon ng protective gear sa Lingayen, partikular sa mga uri ng paglabag na inyong binibigyang diin, galas ng mga checkpoint or patrol, at kung sapat ba ang mga kasalukuyang batas para masiguro ang pagsunod ng mga rider? Dito naman sa Lingayen, na-observe namin during checkpoint. Unang-una namin tinitingnan dyan, kahit malayo pa lang yung pagsuot ng helmet. Ngayon, itong helmet naman, marami nagkakamali dyan sa helmet kasi yung helmet na nutshell, considered yun na unauthorized helmet. Kaya kuminsan nga palagi kong binibiro yung mga riders natin, siguro nagbabike kayo ako kasi yung sinusuot nyong helmet ay hindi yan authorized. Yun lang. Sir, makisabi niyo po ba sir na epektibo yung mga helmet law sir, ganun sir? Or 100% po ba sir na sumusunod yung mga riders because of that helmet law sir? Hindi natin makukuha yung 100% na pagsuot ng mga protective gears ng ating mga riders. Pero mababase yan sa mga in-issue naming citation ticket. Example, within this week, we have issued 50 citation ticket regarding not wearing helmet, and on the next following week, na-decrease yung pag-issue ng citation ticket. Ibig sabihin, naging effective yung ginagawa namin pag-checkpoint, pagsita sa kanila, at pagsabi sa kanila na pagsuot ng mga protective gears, especially helmet. Let's proceed naman po sir sa second question. Ano ang mga pinakakaraniwang paglabag sa protective gear ang inyong naobserbahan? At alin sa mga ito ang itinuturing ninyong pinaka-nakakaalarma sa kaligtasan sa kalsada? Lalo na kung isasaalang-alang ang karaniwang pagtugon o reaksyon ng mga rider kapag sila ay pinupunin. Palagi nating sinasabi nga yung helmet na yan, gaano ba talaga ka-effective yung helmet na yan sa pagsusunod habang kayo ay nagmamaneho. Merong joke nga dyan alam niyo yung mga naka-sidecar, kung pwede ka rin mag-helmet din sila, yung mga naka-tricycle, isipin niyo hindi lang yung yung mga naka-single na motor ang pwede magsuot ng helmet. Kung minsan, kung titignan mo, ito ay katawa-tawa, yung mga nagsusuot yung mga naka-sidecar na motor ay mag-helmet, pwede rin magsuot. Kasi hindi lang ang single, ang palagi na disgrasya rin yung mga naka-sidecar. Siguro ako lang yung sumagot ng ganyan, sige. Next question.
Sir, ano sir yung mga karaniwang sir, reaction ng mga rider sir kapag tutugtugin niyo sila sir? Ano yung mga sinasabi nila doon? Marami silang reaksyon, lalong-lalo na yung mga pag nasita mo nutshell yung helmet nila. Unang-una sisibangot yan. Yung iba, hindi lang sibangot. Meron pang nagmumura dyan. Pero being a police officer, we should maximize our tolerance. Next question. Third question sir is, ano-ano ang mga pangunahing saling na nakakaapekto sa pagpapatupad ng mga regulasyon sa protective gear at paano naaapektuhan ng elementong gaya ng kakulangan sa tauhan, kagamitan at kooperasyon ng publiko ang tagumpay ng mga operasyong ito? Ma'am, pakiulit po ma'am. Ano-ano ang mga pangunahing salig na nakakaapekto sa pagpapatupad ng mga regulasyon sa protective gear at paano naaapektuhan ng mga elementong gaya ng kakulangan sa tauhan, kagamitan at kooperasyon ng publiko ang tagumpay ng mga operasyong ito? Kasi nga, kaming mga nag-enforce ng batas, ang kailangan namin talaga dyan, yung mga tao sa community. Sila ang dahilan, sila ang kasama namin. Kasi kahit na ano ang gawin naming batas, kung hindi makikipag-cooperate ang community, hindi kami magiging effective at hindi magiging effective ang gagawin naming batas. Sir, sa mga kagamitan, sir, sa tingin niyo, sir, sapat po ba, sir, yung mga kagamitan niyo sa PNP, sir, Lingayen, sir? Yes, mga kagamitan namin sa Pilingayin, kumpleto. Kumpleto ang gas din namin sa Lingayin. Dahil lahat ng mga sasakyan ng Lingayin gumagana, nagpa-function. Serviceable. Sa fourth question naman po, sir, is ano-ano ang mga partikular na parusang ipinapataw sa mga lumalabag sa panuntunan sa protective gear at paano nakakaapekto ang mga hakbang na ito sa pagbabago ng asal ng mga rider? Unang-una, pagka may violation sila, ini-issue namin sila ng traffic citation ticket. Tapos itong ticket na ito, ini-issue sa kanila at ay binabayadan nila sa LGU, sa munisipyo. Ngayon, ano yung tanong niyo ma'am, yung bandang huli? Paano, sir, nakakapagpabago ng asal ng mga rider yung mga penalty imposed sa mga sir, mga tickets? Magandang tanong yan. Kasi bilang ako na pulis, ginagawa ko yan. Pag may ini-issuean kami ng mga citation ticket, kasi meron siyang violation, pinagsasabihin namin sila ng mahinahon, magalang. Sir, huwag nyo na pong ulitin sa susunod. Yung mga violation nyo, itong example, helmet. Next time, palitan nyo na po yan. Ganun lang namin. Next time, sir. Ganun lang. Sir, sigurado po ba kayo, sir, na kapag sinabihan niyo po sila, sir, ng mga ganun, sir, is mababago, sir, yung asal or behavior ng isang rider, sir? Like, parang susunod sila ganun, sir. Susunod at susunod sila kung yung mga riders ay makikita sa isang pulis. Ito ba ay maganda ang approach, magalang, very polite. Ganun ang pag-approach sa mga riders natin. Okay na po, sir. Okay na. Thank you very much for your time and all of the insights. Your responses will greatly contribute to the success of our study. Thank you, Sige, sir. salamat